Sa isinagawang joint conference dito sa Quezon City ng Department of Agrarian Reform o DAR and Department of Agriculture o DA, mabisang tinalakay ang Executive Order No. 100 at Executive Order No. 101 o ang Sagip Saka Act para sa ating mga magsasaka. Kasama sa dumalo sa naturang press conference sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Agrarian Reform Chair Senator Francis Kiko Pangilinan. Panawagan natin sa lahat ng departamento na mayroong food programs, feeding programs, calamity relief, maglabas ng kanya-kanyang department order para sa full implementation ng batas na ito. So that para in sync lahat. Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government, AFP, PNP, etc. Lahat maglabas na ng department order, kanya-kanya, para sa full implementation ng kanilang ahensya ng batas na ito. Panawagan ni Senator Kiko Pangilinan sa lahat ng departamento ng gobyerno na makipagtulungan ang lahat para sa mabisang implementasyon ng bagong mga batas. Nitong October 25 lamang ay opisyal nang nilagdaan ng Pangulong Marcos Jr. ang Executive No. 100 at 101 o Sagip Saka Act na naisabatas ni Senator Pangilinan. Sa ilalim ng Executive Order 100, ang floor price ay nasa 17 hanggang 23 pesos per kilo para sa sariwang palay at 23 hanggang 30 pesos per kilo naman para sa tuyong palay. Tinitiyak ng batas na ito na makukuha ng mga magsasaka ang tamang presyo para sa kanilang ani, bunsod ng kamakailang pagbaba ng presyo ng palay sa halos 8 pesos per kilo. Ayon naman kay DA Secretary Laurel Jr., madadagdagan pa ang purchasing power ng gobyerno para higit na makatulong sa mga magsasaka. Kailangan madagdagan yung purchasing power ng gobyerno at a certain price. So yung 5% namin with this new EO, baka maging 8% na yan or 7% or hopefully 10% na mabibili ng gobyerno sa mga magsasaka natin. Then that will definitely set the tone or the prices moving forward. Samantala, pahayag naman ni DAR Secretary Estrella na tumutulong rin ang ahensya sa mga magsasaka sa kanilang mga support services. Kami ay tumutulong din sa ating magsasaka. Ang Department of Agrarian Reform ay namimigay din ng mga support services, katulad ng mga farm-to-market roads, yung mga irrigation, at namimigay din kami ng mga farm machineries and equipment. Ngayon, kung yung suporta pa na iba, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, yung ani ng ating mga magsasaka, meron kaming tinatawag na program against poverty and hunger. Sa implementasyon ng Sagip Saka Act, maaari nang bumili ng palay ang gobyerno na direkta sa mga magsasaka na hindi na kinakailangan pa ng public bidding o ang mahabang proseso para mabili ito. Gamit ang batas na ito, matutulungan ng mga magsasaka at mangingisda na maiangat ang kanilang kabuhayan at lalago rin ang kanilang produksyon at kita. Sa kabilang banda, paalala ng senador sa lahat ng opisyales na masusing bantayan at i-monitor ang mga price manipulator sa merkado. Dapat talagang bantayan kasi maraming mga experience tayo sa nakaraan na ginagawang dummy yung mga bumibili, kunwari ang nagbebenta kunwari pero trader din pala. Ng DA, yung price manipulation kasi economic sabotage yan under yung bagong batas. So, baka dapat meron ding pagmamonitor ang DA enforcement and DA Inspectorate and Enforcement para magkaroon ng mga spot inspections, magkaroon ng mga monitoring. Mula dito sa Quezon City, ako si Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.